Magandang umaga po, Ma'am Angel. Magandang umaga po sa lahat po ng nanonood at nakikinig ngayon. Sir Mar, hindi pa pala tapos ang ating kalbaryo dahil next week ay meron pong mega oil price hike. Ano po ba, meron na po bang epekto sa sektor po ninyo itong nagpapatuloy na taas presyo ng produktong petrolyo? Meron ba mga hindi na pumasada pa, Sir Mar? Sa ngayon, Ma'am, merong iba na tumigil na talaga at naghanap muna ng ibang mapapasukan o pagkakakitaan. Yung iba naman, alternate ang pamamasada. Kaya nakita natin na lumuwag talaga yung ating kakalsadahan at naging mahirap ang pagsakay ng ating mga kababayan dahil nga po halos kalahati na ang itinaas nitong petrolyo at tataas na naman po ngayong susunod na linggo na hindi po biro yung pagtaas. Dahil itong mga nakalipas na linggo, mga araw, ay hindi po bababa ng 400 pesos ang nawawalang kita ng mga driver po. Mhm. Hindi lamang po ito jeepney, pati po sa mga UB Express, sa mga lalo na po sa yung kumukonsumo ng gasolina katulad po ng mga multicab at mga TNBS driver po. Opo. Sabi po ng ating pamahalaan ay sisimulan na po ang pamamahagi ng fuel subsidy sa darating na March 17. Meron na po bang nakipag-ugnayan po sa inyo, Sir Mar, hinggil po dito? Alam mo, nakakalito, Ma'am Angel, nung nakaraang Wednesday, kung di ako nagkakamali, buong tapang o pagmamalaki na sinabi ng gobyerno na mamimigay na sila sa mga PUB drivers. Kahapon narinig natin sa panayam kaya DSWD Secretary Rex Gatchalian na uunahin pala itong mga tricycle driver Tricycle. dahil mas mabilis daw na mabigyan itong mga ito. So, nagbabase pala tayo doon sa kung sino ang mabilis mabigyan, hindi doon sa mga kung sino talaga yung mga nangangailangan. Pare-pareho naman pong kumukonsumo ito ng mas malaking petrolyo. Katulad po nitong mga four wheels na malaki talaga yung kinukonsumo. So dapat ho malinaw ho sana yung sinabi nila ay parang nagpasikat lang po sila. Mhm. So kung uunahin po ang tricycle, kailan daw po bibigyan ng ayuda yung mga tsuper po ng jeepney, Sir Mar? Wala po talagang sinabi. Mhm. Pinag-submit dun sa mga kakilala yung mga bagong may listahan, samahan, hindi po nakapag-submit. Mhm. So minadali nung Thursday dahil nga walang pasok kahapon, ang ginawa po minadali na mag-submit yung hindi yung mga nag-aayos pa ng kanilang mga listahan hindi po napasama. Mhm. At nung nag-inquire sila nung Thursday, marami pong hinihingi ang LGU katulad po na dapat may certification daw galing po sa LTFRB pagka mga four wheels ka, yung mga UB Express, bus o itong mga jeepney natin, TNBS, malinaw naman ang sinabi kahapon ni Secretary Rex Gatchalian na driver's license lang ang Kailangan. kailangang ipakita. Mm-mm. So dito po nagkakaroon ng kalituhan, Ma'am. Mm-mm. So nag-announce ang national, nagpatawag ang local, hindi pa pala sila nagko-coordinate kung ano yung mga kailangan. Mhm. So kapag pupunta po doon sa LGU, nasayang na naman yung oras, araw Correct. na bibiyahe po itong ating mga kasamahan. Tsaka parang magkaiba ata, sir, ang ibibigay na fuel subsidy. Iba ata ang halaga kapag ikaw ay nagmamaneho ng traditional na jeepney at yung makabagong jeepney. Tama po ba? Ito po ay yung pronouncement na yan ay galing po sa LTFRB at DOTR. Sa DSWD ay galing po ito sa AIX, so magkaiba. Hindi pa namin alam kung halimbawang mabibigyan ka sa AIX, bibigyan ka pa ba ng LTFRB or Sana. or Isahan. pareho pong magbibigay ito sa amin. Mhm. Tama po kayo. Babalikan ko po yung tanong na bakit magkaiba. Kaya ko po nasabi na itong sa traditional jeepney na limos lang, kung ikukumpara po dito sa modernized unit na
nagkakahalaga ng 10,000 piso. Mhm. Pareho lang po kami ng kinukonsumo nitong modern. Mhm. At saka po mas mataas yung pamasahe nila kung ikukumpara po sa traditional jeepney. Ibig sabihin doon sa pagtaas na mas mataas yung pamasahe nila, bawi na nila yung konsumo po nila na sinasabing dahil naka-air condition daw po sila. Mhm. So, kailan po magkakaroon ng dialogo nang sa ganun masagot po, Sir Mario, inyong mga katanungan? Siyempre, marami din po kayong mga miyembro dyan sa Manibela na gulong-gulo na, di ba? Alam niyo, nakadagdag pa po sa sakit ng ulo talaga yung hindi magkatugma yung pronouncement o mga sinasabi po ng LGU at saka ng nasyonal. Mm-mm. Kaya po nagkaroon pa ng kalituhan. Kaya ang sabi namin, sige, masada na lang muna tayo hanggat kakayanin. Kaya lang po, itong darating na Martes, hindi po biro yung sinasabi nilang pagtaas. Hindi ko na po alam kung ano pa ang gagawin ng mga kasamahan nating tsuper. Opo. Sa inyo po ba, naghahain po kayo ng petisyon para po sa provisional fare increase? Kasi po ang grupong Piston, 2 pesos ang kanilang ihahain. Para naman po sa Manibela. Ano po yung totoo po niyan? Kung tataas ng 22 pesos or 20 pesos na lang, aabutin na po ito ng 100 pesos, Ma'am Angel. Mhm. So, ibig sabihin, halos 100% na o 90% na yung itinaas Mhm. mula noong sumiklab yung krisis sa gitnang silangan dahil nasa 52 to 55 pesos lang noong mga panahon na yan. Mm-mm. Halos magiging 45 pesos na o mahigit pa yung itataas. Kahit nga po yung 2 pesos, kulang na kulang po ito kung sumahin talaga dahil halos 100% na yung itinaas. Yung 5 pesos po baka kulangin pa rin. Mhm. Dito po sa pag-compute natin, hirap din po tayo kasi depende po yan doon sa mararanasan pa natin pag tumaas talaga yung diesel sa 100 pesos ngayong susunod na Martes. So kung hindi 2 pesos, hindi 5 pesos, magkano po yung parang kumbaga patas naman, ano? Kasi kawawa din naman, Sir Mar, yung mga commuters. Yung sinasabi lang po natin ay computation lamang, Ma'am Angel. Opo. Pero alam naman natin na kahit yung 2 pesos nga lang, hirap nang magdesisyon ang ating gobyerno. Ang sinasabi nila kapag nagtaas ng pamasahe, magkakaroon ng domino effect, Mm-mm. tataas din ng inflation dahil tataas lahat ng mga bilihin. Gusto ko pong linawin sa kanila, Ma'am Angel, hindi po kami yung dahilan. Kasi kami ang itinuturo na dahil magtataas kami, sa amin yung burden ng ating mga kababayang commuters. Dito po sa pagtaas ng langis ang dahilan kung bakit po nagkakaroon ng mataas na inflation at kung bakit nahihirapan yung ating mga kababayang commuters. Hindi po dun sa hinihiling namin. Dahil apektado po tayong lahat nitong pagtaas ng langis. Hindi po dahil humihiling kami ng taas pasahe. Mhm. Dahil kahit hindi pa man po nagtaas ng pamasahe ngayon, apektado na po ang lahat Dahil yung logistic cost nitong mga pangunahing bilihin, tumaas na rin dahil tumaas ang diesel. So hindi po sa amin nanggagaling yung mataas na presyo po ng mga basic commodities o ng mga pangunahing bilihin o ng mga pangunahing serbisyo din ng ating bansa. Totoo naman kasi talagang domino effect po yan, Sir Mar, kapag talagang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, di ba? Opo. Meron po ba Talagang kayong... sana wag namang isisi sa amin kung bakit po magkakaroon ng inflation, kung bakit po magkakaroon ng bakit mahihirapan yung mga mananakay. Ituro po natin yung ugat. Di po ba? Yung ugat ng problema, itong mataas na presyo ng langis. Right. Ano ang solusyon ng gobyerno dito? Mhm. Hindi po ba natin kaya talaga na mag-imbak ng pangmatagalan? Kung sinasabi ng ating Pangulo, ng ating gobyerno, na may 40 to 50 days tayo na buffer o stock, bakit po ang bilis? Sudden increase po kasi itong nangyari. Ito po ay kauna-unahang pagkakataon kung ikukumpara noong Ukraine at Russian war, hindi po ganito kabilis at hindi ganito kalaki. Correct. Opo. Sir Mar, meron po ba kayong plano na magsagawa ng mga kilos protesta, lalo na next week, meron na naman na mega oil price hike?
Opo, asahan na po natin na ah, may mga protesta tayong ikakasa. Yung tigil pasada kasi malabo nang mangyari sa ngayon yun Mm-mm. dahil kusa na po talagang Totoo. titigil yung ating mga kasamahan. Sabi nga natin, nakita natin itong kahapon na lumuwag yung ating kakalsadahan. Ibig sabihin kusa na po na hindi nagdahan ng sasakyan yung ating mga kababayan dahil sa mahal ng petrolyo, lalo na po sa gasolina at krudo. At nakita din natin, gusto ko ipaalala sa gobyerno, lumuwag ang daloy ng trapiko kahapon. Ibig po ba sabihin nito, yung mga kawani ng gobyerno ang nagpapatraffic sa lansangan ng Metro Manila dahil sila yung mas malaki mas marami ang private sa kanila. At bihira lang yung nagpo-commute. Okay. With that, Sir Mar, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Nananalangin tayo na sana tumigil na itong giyera sa Middle East kasi lahat po tayo talagang apektado. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon at mabuhay po kayo. Yan mga kasama, maraming salamat Sir Mar.